Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, galing na to ha, kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito, merong babala. Si Digong matagal na, I don't know kung napipick up to ng mga DDS or talagang nagpapakabulag-bulagan lang sila, dito nga po sa ipinapakitang naratibo ni Vice President Sara Duterte. I don't know, mga minamahal, bakit umabot sa punto na yung mga DDS ay nagbubulag-bulagan na, si mismong former President Duterte na ang nagsabi na itong si Sara ay napakaubod ng sinungaling. Madrama. Kaya pansinin ninyo, yung sinabi ni Sara Duterte na paiyak-iyak, diba? Yung nakita ninyo sa Davao, Sara Duterte umiyak. Pakita ko sa inyo mga minamahal. Sara Duterte umiyak. Oo. Sa Davao. Pakita ko sa inyo yung pag-iyak-iyak ni Sara. Ito po ay puro drama. According kay former President Duterte. Okay, pakita muna natin yung kanyang pag-iyak-iyak mga minamahal. Na-nostalgic ko kay nakita na ako ang mga kauban sa City Hall kaniadto and makaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakauna-una ako sa ako ang kaugalingon o sa tahaon nidagan na lang ko mayor, wala na lang ko nidagan ang vice president. Diba? Paiyak-iyak si itong si Sara Duterte. Paano daw kung mayor lang daw yung tinakbuhan niya? Di parang nagipit daw itong si Sara Duterte. Hanggang mayor lang naman yung fit ka, VP Sara Duterte. Pinilit mo yung sarili mo dito sa pagiging Vice President Sara Duterte, Vice President. Wala ka namang ginawa. Naging emotional ka sa 125 million within 11 days, no? Charis. Ngayon, ito yung sabi ni former President Duterte, ang minamahal. CUSEC Vice President Sara Duterte said in a speech in Davao City, she said this in vernacular, but the OVP provided the translation na simula ro nung nag-resign siya as Deputy Secretary, lalo na nung nag-proclaim siya or nag-declare as tatakbo for the presidency, marami daw ang nag-cancel ng invitation sa kanya to speak dahil hindi daw nila gusto na pag-initan sila ng administrasyon. And also at one point, she said, naisip niya kung anong mangyayari kung tumakbo na lang siya as Mayor of Davao City instead, kung hindi niya na tinuloy yung pagtakbo bilang Vice President. Doon sa una muna niyang binanggit, no, na parang siya ba iniiwasan o kinancel ang, tama pa? Kinancel ang invitation. Mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito, pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? At patungkol sa pagtakbo niya na kung sana ay nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City, muli, sumasang-ayon tayo sa kanyang tinuran. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang Vice Presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Mas umunlad sana or mas uunlad pa maliban sa ginagawa ng Pangulo ngayon at kapag siya may katuwang para sa pag-unlad ng bansa, mas naging mainam sana. Pero sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi. Mga minamahal, on fire! Nasa huli ang pagsisisi. Oo. Totoo naman. Kasi, I voted for Sara Duterte for the sake of unity kasi I thought na she would deliver na maging tama
para sa ating mamamayang Pilipino, right person as a vice president. We thought na ganun yung mangyayari. But then, yeah, mali talaga, mga minamahal. Mali ba talaga? Hindi talaga, mga minamahal. As in na ay Jude pagtulong. Itong si Sara Duterte kasi puro lamierda, puro gala, 'di ba? Puro paninira ang kanyang ginagawa. So, hindi na talaga natin ine-expect na itong si Sara Duterte ay makakatulong sa bansang Pilipinas kasi the way na i-represent niya yung kanyang sarili, something must be wrong. 'Di ba? At saka talaga namang sinungaling si Sara eh. Doon pa lang sa punto na hindi niya daw sinabi na ipapapatay niya si F. Elisa, si Presidente, at itong si former House Speaker Martin Romualdez yung nagsisinungaling siya. Doon pa lang balagbag na siya. Puksang-puksa na itong si Sara Duterte, mga minamahal. 'Di ba kasi sinungaling siya. Kasabi niya, hindi ko naman sinabi yun eh. Pero, 'di ba, nakita naman natin na sinabi niya. Kaya tama lang tong advice, tama lang tong mga announcement ni former President Duterte as early warning. Dito nga po kay Vice President Sara Duterte na wala talaga, sinungaling talaga. 'Di ba? Kumbaga best actress itong si Sara Duterte. Paiyak-iyak mode pa, no? 'Di ba, mga minamahal? Baka naiyak siya sa pagdanakaw niya dahil parang iniisip niya, nagsisisi na ako. Ba't ba na-issue ko sa 125 million na yan, di ba? Oh, di ba, mga minamahal? Can you imagine? 125 million within 11 days na ubos mo. Sino ba namang hindi iiyak noon? Kasi na-issue. Saan mo dinala yung pera ng taong bayan? Ninakaw mo ang edukasyon ng mamamayang Pilipino, lalo naman ng mga kabataan. Di ba? Yung mga classroom ngayon, tingnan ninyo. Supposedly, dapat makabuild tayo ng 100,000 plus, pero gaano lang kadami ang na-build na classroom? 4,000. Nung si Sara Duterte ang Department of Education Secretary, wala talaga. Mga minamahal. So, yeah. Kahit nga din ako, nagsisi din ako, mga minamahal eh. Literal na nasa huli ang pagsisisi. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Anyway, yun po. Pahingi po ako ng comments lang. Kayo, ano masasabi nyo dito? Basag talaga siya kay Yusek Claire, no? Sobrang galing ni Attorney and Yusek Claire Castro kapag ito yung pinag-uusapan. May dating, may bitaw eh. 'Di ba? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang po ako, mga minamahal, ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update, mga minamahal, palagi ha, sa mga video na ina-upload natin. At also sa Team Replay, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.